para mabilis makarecover after ng CS. Hi! Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. CS or cesarean ka ding bang gaya ko? Scheduled ba ang iyong CS or nagka-emergency sa kondisyon ninyo ni baby kaya ka na CS? Well, kahit saan man dyan sa dalawa ang dahilan kung bakit kayo na CS ay okay lang po. Ang mahalaga ay safe kayo ni baby. CS din po ako mga sisi ng 2 beses. Kaya makaka-relate talaga ako sa mga pinagdadaanan ng mga CS mom. Masishare ko din po sa inyo ang mga tips na ginawa ko para mas mapabilis ang aking recovery. Ano nga ba ang CS or cesarean section? Ang CS or cesarean section or cesarean delivery ay isang surgical procedure na ginagawa upang maipanganak ang isang baby sa pamamagitan ng paghiwa sa lower abdomen at sa uterus. Ito ay sinasagawa kapag ang normal na panganganak sa pamamagitan ng vagina ay hindi maaring gawin ng ligtas. Ang CS ay maaring plano bago manganak o emergency kung may mga komplikasyon. Sa akin naman mga sisi ay planned na or planado na po talaga ang aking CS. Ano ang dahilan bakit ma-CS ang isang buntis? Mga problema kay baby gaya ng mga sumusunod. Una, hindi normal ang heart rate. Nung first pregnancy ko mga sisi, ay isa ito sa naging dahilan kung bakit ako na emergency CS. Kasi during labor ay napansin ng aking doktor na unti-unti pong bumababa ang heart rate ng aking baby. Pangalawa, hindi normal ang posisyon ni baby sa loob. Pangatlo ay developmental problems gaya ng hydrocephalus or spina bifida. Pang-apat ay ang multiple pregnancy gaya ng twins or triplets. Mga problema kay mommy gaya ng mga sumusunod. Una, severe illness gaya ng heart disease, pre-eclampsia or eclampsia. Pangalawa ay past C-section or kung na-CS ka na dati. Mga problema during labor. Una, baby's head is too large to pass through the birth canal. Pangalawa ay labor that takes too long or stops. Pangatlo ay very large baby. Pang-apat ay infection or fever during labor. Maaari ka ding ma-CS mga sisi kapag may problema sa iyong placenta gaya ng mga sumusunod. Una ay ang placenta previa. Ito ay isang kondisyon na kung saan ay nauna po ang inyong placenta kesa kay baby at nakaharang ito sa inyong birth canal. Pangalawa ay ang placenta abruptio. Ito ay isang kondisyon na kung saan nag-separate na ang placenta sa uterine wall. Pangatlo ay ang umbilical cord prolapse. Pwede din namang scheduled CS or planned CS ang dahilan kung bakit kayo na CS mga sisi. Gaya ko, scheduled CS po ako. Ibig sabihin, ako din po at ang aking doktor ang nag-decide na ma-CS na nandin ako. Since CS din naman ako sa aking first pregnancy. So ngayon, alam na natin ang mga posibleng dahilan kung bakit biglang nauwi sa CS ang panganganak ng isang buntis. Alamin naman natin ngayon ang mga paraan or tips para mas mapabilis ang pag-recover ng isang CS mom. Gaano ba katagal ang full recovery ng CS? Karamihan sa mga guidelines ay nagsasabi na fully recovered ka na sa iyong CS between 6 to 8 weeks. Pero syempre, depende pa rin yon sa mga ibang factors at sa katawan ng isang babae. Mga tips para mas mabilis ang recovery kapag CS. Una ay get plenty of rest. Mahalaga po ang tamang pahinga para sa isang CS mom. Alam ko ding medyo imposible ito lalo na kapag breastfeeding ka dahil kailangan mong gumising almost every 2 hours para padidehin si baby. Ramdam ko po ito mga sisi. Dahil talagang sobrang puyat po ako, lalo na sa aking first week after ng CS. Pero maaari po kayong humingi ng tulong sa iba po ninyong kapamilya gaya ng inyong mister. Pwede nyo silang pakiusapan na bantayan muna si baby after nyo siyang padidehin. Pwede din pong sabayan ninyo ang tulog ni baby. Basta dapat po talaga ay makapagpahinga po kayo dahil kailangan ito ng inyong katawan para mas mapabilis ang inyong recovery. Pangalawa, ask for help. Huwag pong mahiyang humingi ng tulong sa inyong family o kay mister sa pag-aalaga kay baby,
lalo na at nasasaktan pa kayo kapag kumikilos. Huwag pong pilitin mga sisi kung hindi pa talaga kaya. Hindi po madali ang pinagdaanan ninyo, kaya kailangan din ng inyong katawan ng time para mag-heal. Pangatlo ay process your emotions. Mahalaga din po mga sisi na may nakakausap kayo o nakukuhanan ng support para maiwasan ang postpartum depression. Pang-apat ay manage pain. Natural na makakaramdam kayo ng kaunting sakit galing sa inyong operasyon pag uwi ninyo. Makakatulong ang pag-inom ninyo ng prescribed pain medication para hindi maistorbo ang tulog ninyo. Mahihirapan kasi kayong makatulog dahil minsan kumikirot ang sugat ninyo. Pang-lima ay take regular walks. Mahalagang makapaglakad-lakad ang isang CS mom kahit paunti-unti. Alam ko pong medyo mahirap itong gawin, lalo na sa inyong first week. Pero mahalaga ang walking para sa inyong recovery dahil nakakatulong itong mapababa ang risk ng blood clots o blood vessel issues. Sa case ko before mga sisi, ay sa ospital pa lamang, ay ini-encourage na talaga ako ng aking doktor na gumalaw-galaw din kahit paunti-unti. Nung medyo naging okay na ang aking pakiramdam, ay tinry ko pong pumunta sa CR ng mag-isa. Ayun, sobrang sakit, pero nakaya ko naman siya. Dahan-dahan lang din akong naglakad. Pang-anim ay report to your doctor if you see signs of infection. Kapag napansin ninyo mga sisi ang mga senyales ng infection, gaya ng swelling, intense pain, redness from the incision site at fever, mahalagang i-report ninyo ito sa inyong doktor para maagapan agad. Mas madidelay kasi ang inyong recovery kapag nagka-infection kayo. Pang-pito ay stay hydrated and eat nutritious food. Mahalagang kumain ng mga masustansyang prutas at gulay dahil makakatulong ito sa inyong fast recovery. Huwag ding kalimutan ang pag-inom na sapat na amount ng fluid o tubig dahil mahalaga pong hydrated kayo lagi. Pang-walo ay fight constipation. Mahalagang kumain ng mga prutas at gulay na mayaman sa fiber ang isang bagong CS para maiwasan nito ang constipation na talaga namang pahirap para sa mga CS mom. Makakatulong din ang pag-inom ng tamang amount ng tubig para maiwasan ang constipation. Ang ginagawa ko dati mga sisi, sinisigurado kong every meal ko meron po akong prutas na kasama at pinipili ko po yung mga prutas na mayaman sa fiber gaya ng papaya at iba pang prutas. Nakatulong po ito sa akin dahil hindi po talaga ako naging constipated. Iniwasan ko din that time ang kumain ng mga processed foods kasi isa din yon sa magiging dahilan kung bakit ka magiging constipated. Pang-siyam ay move carefully. Dahan-dahan lamang sa pagkilos mga sisi at huwag pong humawak o magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Pang-sampo ay brace yourself. Aside sa pagkilos ng dahan-dahan, ay maaari din kayong gumamit ng postpartum binder para maging support nyo ito. By the way, ito pala ang ginamit kong postpartum binder mga sisi after kong ma-CS. Nakatulong talaga ito for me lalo na sa mga times na hirap akong gumalaw. At pang-11 tips at napakahalaga ay go to your follow-up check-up. Mahalagang bumalik kayo sa time ng inyong follow-up check-up mga sisi para makita ng inyong doktor ang inyong tahi at mabigyan kayo ng mga tamang additional instructions lalo na sa pag-aalaga ng inyong tahi. Tandaan mga sisi, mahalagang tulungan din po ninyo ang inyong mga sarili para mas mapabilis ang inyong recovery. Alam kong mahirap mga sisi dahil napagdaanan ko din po yan. Pero need talaga nating makarecover agad para mas malagaan natin si baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!